Kasi pagdating ko, nandyan na yan. Pinangungupahan. Ito guys, wala to sa katotohanan. Pagdating naman kasi sa China napakahabang kwento yan guys. Mga 1980s pa yan Mga 1980s pa yan na nagaganap ng mga problema ng Philippines. Pero ang China talaga dyan guys, walang magagawa. Kasi hindi naman talaga kanila yan Ang dapat mag-claim dyan guys, ang Pilipinas. Kasi ang mga nagpakatira doon, pinagbabasihan yan sa mga nakatira. Kung Tagalog o Bisaya ay Pilipino yan. Pero kung ang lengguwahe naman nila ay Chinese, regarding doon sa katanungan ng China, talagang kanila yun. Kung lengguwahe nila ang salita ng mga nagpakatira doon, totoo yan guys. Pero ito, reaction lang, walang katotohanan pa to. Gawa ng napapag-usapan na natin. Pero ang gobyerno ng Pilipinas guys, ito si Bongbong Marcos, ginawa na lahat. Pagdinig sa camera, ginawa na po yan. Pagdinig sa Senado, lalong paulit-ulit na lang po yan guys, ginagawa ng ating ginoong presidente ng Pilipinas na si Junior Bongbong Marcos. Kaya ang gusto ngayon mangyari ng China, magalit ang Pilipinas. Ay alam naman natin ang mga Pilipino, hindi basta-basta yan nagagalit pag may utak kang tao. Pag may utak kang tao, hindi ka basta-basta magagalit kung magsalita man ng anumang bagay na ikasasama ng kaisang tao mo rin. Kasi kung pagbabasihan natin, hindi naman talaga po pwede mag-claim dyan ng China. Gawa ng tawid dagat na po yan nasa kabila na po sila. Ibig sabihin, kanilang lahat ng karagatan na yan, kung tatawid pa sila sa kaya napakahirap intindihin ng ang China ngayon. Sila pa yung matapang. Ang mga sundalo natin nagtatrabaho lang ng maayos. Nakita ko rin yan guys, hindi sa pagsisinungaling, naputulan ng daliri yung isang sundalo. Doon pa lang, kung talagang gusto ng laban ng Pilipinas, humahakbang na ng ibang klaseng hakbang patungo sa Chinese community na yan. Pero guys, ito yung nagiging reaction ko. Wala pa tong sa katotohanan. Reaction lang po ito. Gawa ng napapag-usapan lang. Sana maging maayos, maging magkaibigan ang dalawang bansang to. Kasi lahat naman tayo hinahangad ang kapayapaan. Hindi yung bombahan tayo, bombahan doon, bombahan dito. Huwag. Kasi unang-unang aapektuhan na ang mga Pilipino na walang kamalay-malay na mayroon palang gulo dito. Ang dami madadama yan dyan. Kung sakali naman sabihin natin malaking utang. Teka boss, malaki ang utang ng Pilipinas sa China. Utang lang yun. Ang pagkakaalam ko guys sa batas, pag utang walang nakukulong. Kasi utang lang yun, madaling bayaran yun.
Halimbawa, kung ang kakayahan ng isang Pilipino 300 a day na ibabayad araw-araw, pwede mangyari yun. Ganun ang dapat pag-usapan sana. Hindi yung mataasan. Oo nga, mataas na kayo, China. Kasi ang lawak ng populasyon ng China na yan. Ang responsibility, malaki ang responsibilidad ng Pangulo ng China. Kasi ang lawak po. Wala nang lalawak na bansa kung hindi ang China. Ang China talaga ang napakalapad. Nabasa ko rin yan sa technology, guys. Kaya minumungkuhahi ko yung kaalaman na kaunting kaalaman na isa sa publiko ko ngayon. Kailangan ang dapat pag-usapan dyan maging mahinahon, hindi yung patapangan. Aanhin pa natin ang buhay na mawawala, guys, kung ganun ang mangyayari. Marami. Hindi lang isa, hindi 10, hindi 100, 1,000, milyon po ang mawawala na tao. Pagkuras na naggera ang Pilipinas at saka sa China, kawawa po yung mga maraming anak na hindi pa kayang tumakbo ng malayo. Yun ang kasabihan ng gawin natin ang nararapat habang na may panahon pa. Gawin natin na maging maayos ang lahat ng pag-aari. Sana ang ano ko lang sa China, magpakumbaba na hindi mangyari sa ganun sitwasyon gawa ng siguro meron na nag-claim din dati, pero wala pa yan, guys, sa katotohanan. Sana maging maayos ng lahat. Magandang hapon at saludo ako sa Pilipinas, gawa ng amin talaga ng Republika ng Pilipinas, ang Philippine Sea. Maraming salamat, magandang hapon.